katanungan sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim, Sagot Kita. Napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Live din po tayo sa Facebook ng True FM. Ha? Alam nyo, bukod dun sa napakainit na panahon, eto na naman ako no? Parang nung last week, eto rin yung kinukwento ko Ang hirap-hirap bumiyahe. Galing tayo ng Malacanang kanina, alam nyo ba? Tapos naghintay lang ako ng Grab papunta dito. Susmiyo talaga, napakainit. Kahit yung aircon dun sa loob ng Grab, hindi gumagana siya, pero hindi siya nagwo-work dahil natatalo siya, na-overpower siya ng tindi ng panahon. So kaya ko po ito sinasabi mga kapatid dahil siyam na lugar po sa Pilipinas ngayon ang nasa danger zone. Ibig sabihin sobrang taas po ng ating heat index. Ang pinaka mainit po na naitala ngayong araw ay dyan sa Daet, Camarines Sur. Nasa 46 degrees Celsius po yan. So ingat-ingat mga kapatid, lalong-lalo na po yung ating mga nagtatrabaho na nakabilad sa araw, yung ating mga traffic enforcers, construction workers. Ingat-ingat kapag medyo hirap na sa init, sumilong po kayo, wag ninyong titiisin yun at mag-hydrate kayo. At ang sinasabi nga po ng ating mga medical expert, kapag mag-hydrate, mas maiging tubig. Pwede naman na uminom ng ibang mga inumin pero siguruhing walang caffeine kasi ang caffeine nakaka-dehydrate po yan lalo. So yan yung ating paalala lamang dahil bukod po dyan sa mga mainit na usapang kagaya niyan, nako, ang paksa po natin ngayong araw, nakayayanig, yung ating issue. Ito po dahil tinamaan nga ng magnitude 7.2 na lindol, ang Taiwan nito lamang pong Miyerkules, Umabot na sa 13 ang namatay, habang nasugatan naman ng mahigit sa 1,000 at patuloy pa rin ang paghahanap doon sa mga missing o yung mga nawawala. Ito na raw ang pinakamalakas na lindol na naranasan ng Taiwan sa loob po ng 25 taon. Ganun katagal, At yan ay maaari ring mangyari dito sa Pilipinas. Wag naman sana. Ayon sa PHIVOLCS, kapag naranasan ng kaparehong lakas ng lindol dito sa Metro Manila, posibleng masawi ang more or less 33,000 individuals. Ito po yung tinatawag natin na big one. The big one. Ito yung sa West Valley Fault. Di ba yun dyan po sa may Marikina? Yan po yung sinasabi ng PHIVOLCS na kung halimbawa gumalaw ang West Valley Fault, ang maximum na pwedeng maramdaman natin nasa 7.2 magnitude na lindol, kasing lakas nung nangyari doon sa Taiwan. Kaya yan po yung iniiwasan natin na mangyari kasi congested tong Metro Manila tsaka yung mga buildings natin, nandito yung mga matataas So mamaya po mga kapatid, meron tayong makakausap na OFW para ibahagi yung kanyang mga karanasan sa Taiwan. Makakasama rin natin ang Department of Migrant Workers maya-maya lamang po. But of course, inaanyayahan ko kayo mga kapatid na makilahok sa ating talakayan ngayong hapon sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating question of the day. Ang ating pong question of the day, gaano ka kahanda sa the big one? Naku, ewan ko kasi parang pag nangyari to, well, ang magagawa lang talaga natin, the least that we could do is to prepare. 'Di ba? Alam natin dapat yung mga places na dapat nating pupuntahan and all, but hopefully wag siyang mangyari kasi ang hirap So kayo mga kapatid, kayo ba napaghandaan niyo na po yung tinatawag na the big one? Kung kayo po merong gustong i-share, pwede po kayong mag-comment sa ating live stream. At kung meron din po kayong gustong itanong, pwede. Welcome na welcome po kayo sa ating programa mga kapatid. Tumawag lamang po kayo sa ating tanungan hotlines 86315788 o di po kaya ay sa 86316674. So yan mga kapatid, nakita po natin yung mga videos na nakuhanan dahil po doon sa nangyaring pagyanig ng lindol dyan po sa Taiwan nung nakaraang linggo. So makikikamusta po tayo. Naku, nakausap ko itong OFW na to noong nakaraang linggo. Kakamustahin natin kung ano na bang nangyari sa kanya. Live via StreamYard, si Lorma Hina, isa po siyang 59-year-old na OFW sa New Taipei City. Lorna, magandang hapon.
Yes, magandang hapon po. Ayan, naku, makikikamusta. Magandang hapon sa Pilipinas. Oo, naku. I understand ikaw, Miss Lorna, ay nagtatrabaho bilang caregiver. Tama po ba? Yes. Opo, tama po. Oo, sige. Para po Tama dun po. sa mga ngayon lamang naka-tune in at ngayon lamang nakinig sa inyong kwento dito sa Radyo 5 at sa atin pong Facebook page, pakikwento nga po, nasaan po kayo noong nangyari yung malakas na paglindol noon pong Miyerkules dyan sa Taiwan? Ano po ang ginagawa ninyo? Nasa ako noon, nasa park kasi noon holiday ko. Then kagagaling ko lang sa sakit, naglakad-lakad ako sa park kasi sabi ko magpainit ako. Then siguro mga 1 hour na ako sa park, naglakad-lakad. Sabi ko magpahinga muna. Then sabi ko sa kapatid ko, ang sabi ng narinig ko yung may malakas na ugong. Sabi ko, ano yun? Then nakita ko, nagmasayaw yung lindol. Sabi ko, oh my God, lindol, ang lakas ng lindol. First time Miss Lorna. nasayaw, tapos naglaglagan, nagtumbahan yung mga ng poste. Poste ng ng ilaw. Sabi ko, nakakatakot. Saan ganun? At saka, kasi, Then, go ahead. Then, tumawag po yung ko, nasa Taichung. Sabi niya, Mami, nasaan ka? Sabi ko, sa park, sabi niya, good, huwag ka munang uuwi sa bahay. Sabi ko na andun yung tinawagan ko naman yung bunso, okay ba siya? Okay naman daw, kagigising lang niya, kaya lang ang lakas daw talaga. Tapos sabi ko, lumabas ka dyan, dito ka muna sa park. So ayaw niyang pumunta doon kasi sabi niya, siguro wala na, wag na tayong, wag ka nang magpanik. Then sabi niya, tawag ng tawag, umuwi ka na. Pag uwi ko sa bahay, ayun, nakita ko. Laglagan yung mga gamit namin, lahat. Pati yung TV. Sabi ko, as in, malakas talaga. Kasi, pati yung mga glass na nasa display ko sa cabinet, yun, naglaglagan, nagtumbahan siya. Pero amazing, wala pong nabasag. Ay, maigi naman kung gano'n. Pero, Miss Lorna, para lang malinaw, ito pong ipinapakita natin na video kanina, hindi ko alam kung napansin nyo yun. Yun yung park kung saan kayo naglalakad nung mangyari yung lindol. Opo. Yan yun mismo. Opo. Pero maigi na timing kayo na open area siya. Kasi mas mahirap kung nasa loob kayo ng building. Yeah, kung nasa bahay ako siguro, grabe ang shock ko kasi talagang malakas ang talagang lindol. Okay, so gaano katagal yung naramdaman ninyong pagyanig na 7.2? Siguro mga almost 2 seconds, ganun. Kasi biglang saglit lang. Pero, opo, matagal. 2 seconds. Ay, may kausap na si Miss Lorna. May narinig na ako Mandarin siya. Okay. Pero sige po, sinabi ninyo mga 2 seconds. Pero kasi kapag ganun kalakas yung pagyanig, yung 2 seconds, matagal na panahon yun. Ano po? Matagal na po yun. After 25 years, yes. After 25 years. Pero nandito na ako. Grabe yun, mas grabe. Yes, okay. But after po nung pagyanig na yun ng lindol, gaano kadalas yung aftershocks na nararanasan ninyo and gaano kalakas? Hanggang ngayon ba meron? Hanggang ngayon mayroon. Kagabi, mga 6 o'clock, tapos 9 o'clock, meron, ganun. Oo. So, ano po ang protocol ninyo kapag nakakaramdam pa rin kayo ng mga ganyang klase ng pagyanig ng mga aftershock? Anong ginagawa ninyo? Siyempre, natatakot. Nakikiramdam ka lang kung may darating na malakas. Prayer na lang. Prayer na lang kasi wala naman tayo magagawa. Ganun talaga. Pero kayo po ba bumalik na sa inyong trabaho as caregiver after po nung nangyari na paglindol? Kayo po ba'y nasa trabaho ngayon? Meron.
Ay, hindi, ngayon po nasa trabaho ako. Pero nung after ng lindol, normal naman po dito sa Taipei. Kasi hindi po dito masyadong malakas. Nasa Hualien po yun. Oh yeah, sa Hualien yung malakas talaga eh. So sa Pero Hualien sa Taipei City, hindi masyado sa Taipei City. Kaya wag po kayo mag-alala. Ligtas po kami dito sa Taipei City. That's good to know. So, ibig sabihin po, pagkatapos nung pagyanig ng 7.2 sa Hualien, kayo naman back to normal na agad dyan sa Taipei City. Yes po. Yes po. Pati school, work, okay po. Pero mayroon ng mga factory na malapit dun sa amin, pinauwi talaga sila. I see. Para kasi lang nag-shutdown ng kanilang mga machine. Oo. Para lang po magka-idea kami, Miss Lor, na gaano ba kalayo yung Hualien from Taipei City? Hualien, from here, siguro mga 3 to 4 hours. Malayo-layo din. Malayo-layo din po. Malayo-layo din po. Pero kahit kasi yun po, talaga as in bundok po dun. Opo. Matataas ang mga bundok doon. Kaya yung landslide doon is talagang grabe. Oo. Kaya pala yung nakikita naming mga video, yung mga tubanggilid na yung mga establishments. Ganon no? Kasi sa Hualien pala bundok. Pero dyan naman po sa inyo, hindi naman ganon kalala ang damage ng mga establishments. Kaya nakapag-back to work. Pero paano po yung mga basic needs like yung mga telecommunications, yung kuryente, yung tubig, na nagkaroon po ba kayo ng pagkaputol or interruption when the earthquake happened? No. Normal po. Normal. Pero may kapitbahay kami na nasira ang kanilang ng kanilang tubig sa tubig nila dahil sa pa. I see. So pero sa amin po normal po. Okay. Ang sinasabi po ninyo, ang anak po ninyo ay naririyan din sa Taichung. Tama ba? Hindi ko alam kung gaano kalayo yun. Opo. Hindi ko alam kung gaano siya kalayo. 2 hours. Opo. 2 hours from Taipei po. 2 hours from Taipei. Tapos ang kasama po ninyo sa bahay ay anak din po ninyo? Yung bunso. Yung bunso. So, opo, yung bunso po. Dalawa lamang po ba ang inyong anak? Dalawa po. So kayong ikaw at yung dalawa po ninyong anak nandiyan na naka-base sa Taipei. So buong pamilya Taiwan. po sa Taiwan, I mean. So buong pamilya niyo na po ba yung nandiyan? Si Mister po? Sa Taipei, sa Taiwan din po. Ganon. Taiwanese po siya. Taiwanese siya. So ano po ang plano natin after po nitong nangyaring lindol? Do you plan to stay in Taiwan or baka may balak po ba kayo na lumipat ng area, bumalik dito sa Pilipinas? Ano po ang plano? Best po sa akin, siguro dito po. Pero may plano pong magbakasyon, gano'n. Oo. Kung sa bagay dyan na naka-establish. Ito, mga gamit nyo ba to? Naka dito na po kami naka-establish. Opo. Ay, grabe. Ayan po yung mga pinapakita, mga gamit nyo po yan. Mga nagbagsakan. Parang may crack pa doon sa gilid na nakita. So at least ang magandang balita po dito, yung buong pamilya po ninyo na nakabase dyan sa Taiwan, ligtas naman. So ano po yung gusto ninyong sabihin para naman po dun sa ibang miyembro ng pamilya nyo, mga kamag-anak po ninyo na naiwan dito sa Pilipinas? Tagasan po ba kayo dito sa Pilipinas? Sorsogon po. Sa Sorsogon o yung mga kamag-anak po ninyo dyan sa... Sorsogon po. Oo, yung mga kamag-anak po ninyo dyan sa Sorsogon, ano po ang gusto ninyong sabihin? Baka nag-aalala sa inyo. Para po sa pamilya ko diyan po sa amin, sa Santa Magdalena, Sorsogon, wag po kayo mag-alala dahil ligtas po kami, safe po kami dito. Kaya lang, syempre andun din po yung takot kasi minsan nag-alarm pa din yung lindol, pero hindi masyadong malakas. Salamat po sa Diyos dahil lahat po kami ay ligtas po. Okay, pahabol po na tanong. Baka po, ano po yung kailangan ninyo? Baka meron kayong gustong iparating sa ating pamahalaan, sa DMW? Sa DMW, sana
ang paggawa ng ano nila, ng mga kalsada is ayusin po para pagka dumating ang sakuna na ganito, hindi po magkakaroon ng apekto na tawag doon, na magkakaroon ng ng tawag doon. Sana dekalidad yung ano. Damage po sa bagyo, sakuna Bagyo, or itong lindol, hindi natin masasabi. Ay, naku, wag naman mangyari dito. Pero sa Taiwan po, opo. Nako. Oo, nakakatakot. Oo nga, nakakatakot. Pero sige po, Ma'am Lorna, hindi ka na namin aabalahin. Mukhang busy ka pa dyan sa iyong trabaho. No, marami pong salamat sa pagbahagi ng inyong kwento sa amin ngayong hapon. Thank you, Miss Lorna Hina. Isa po siyang OFW caregiver sa Taiwan. Alam mo, mapalad si Miss Lorna kasi at least yung dalawang anak niya at saka yung kanyang asawa, ikasama niya doon sa Taiwan. So, kumbaga, madali niyang mako-communicate kung safe ba kayo, 'di ba? Mas maluwag yung kalooban niya. At least alam niya na ligtas yung buong pamilya niya. Ang mahirap kasi kapag halimbawa, malayo yung pamilya mo sa'yo at may nangyaring ganong klase ng sakuna, Diyos mio, apakasakit sa puso nun, di mo maintindihan kung ano nang nangyari doon sa mahal mo sa buhay. Ano? Pero mga kapatid, dire-diretso pa rin po yung ating talakayan tungkol sa usapin na yan. Mamaya po makakausap naman natin ang Department of Migrant Workers. Kung kayo merong mga tanong o kaya po nais na idulog o kaya baka gusto nyo lamang mag-message at magbahagi po ng inyong opinion tungkol po sa ating usapan, pwede po kayong makilahok sa ating discussion online. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 86315788 o di po kaya ay sa 86316674. Huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita, kasama po ang inyong lingkod, Maricel Halili. Isang mainit na hapon po sa inyo. Alam nyo po, sabi ko kanina, ang pinakamataas na heat index ay nasa Daet, Camarines Sur, pero dito po sa Metro Manila, nasa 39 degrees Celsius tayo. So, ganun tayo kainit, mga kapatid, ha, yung ating panahon. So, sana wag nating sasabayan ng init ng ulo. Inom-inom tayo ng malamig na tubig para cool lang tayo. Mga kapatid, ini-invite din po namin kayo na makijoin sa ating talakayan ngayong hapon sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating question of the day. Ang ating pong question of the day, gaano ka kahanda sa the big one? Na sana pinagdadasal po natin, wag namang mangyayari dito sa Pilipinas. Ano, ayaw nating mangyari yan. Nako, mga kapatid, kaugnay pa rin po nung pinag-usapan natin kanina sa pagyanig ng lindol na may lakas na 7.2 magnitude dyan po sa Taiwan. Kaugnay pa rin po niyan, makakausap po natin, nasa linya na po ng ating telepono si Department of Migrant Workers Officer in Charge, Hans Leo Kakdak. Hi sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Ms. Maricel, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon po. Sir, makikibalita kami, gaano na po ba kadami yung mga Pilipino na naapektuhan nito pong lindol sa Taiwan? Oo. Meron kahapon pagdalaw si MECO Chair Silvestre Bello III kasama ang ating labor representative sa Taiwan. At doon nagpamahagi ng higit kumulang 300 mga food and water packs para sa mga ating mga OFWs na nangangailangan doon sa Hualien. Sa Hualien ito yung epicentro talaga na lugar. At yung pagpunta doon ay nalaman na rin na merong 5 pa na additional na slightly injured na ginagamot na ngayon at binigyan ng assistance, so bringing the total to 9. So 9 ang nasa talaan nating slightly injured. Wala pa rin naiulat na nasaktan, nasawi o missing. At we're praying na it stays that way. Of course, ang ating ding pakikiisa sa mga naapektuhan ng lindol dito sa Taiwan. So patuloy lang po pagmamanman natin sitwasyon. Mamayang gabi meron ng delegasyon mula sa DMW na magtutungo sa Taiwan, para tumulong pa kay MECO Chair Silvestre Bello III at sa kanyang team
sa mga existing teams natin doon. Kasama ang OWA, Overseas Workers Welfare Administration, so katuwang din natin si Admin Arnel Ignacio. Opo. Sana nga, no, sir, wag madagdagan. Wala naman talagang casualty, hopefully. Pero, sir, yung sinasabi po ninyo na 9 Filipinos na slightly injured, nasaan na po sila ngayon? Kinailangan ba nilang i-confine sa hospital or hindi naman? Mga first aid lang? Oo, mga first aid lang. Samot-saring mga injury. Merong dito sa lima na nalaman natin yung kaso kahapon, may minor head injury, merong hinimatay, merong sprained left foot, merong nadulas lamang habang tumatakbo sa evacuation. Merong may kalmot sa likod at siguro yung nabagsakan ng debris nagdulot ng pagkakakalmot sa likod niya at injured right foot. So all are being treated and provide financial assistance, and di na magtatagal ay magkakaroon na sila ng recuperation, recovery, at makakabalik sa trabaho. Sir, gaano po ba kadami yung mga Filipinos natin na naka-base dyan sa Taiwan, particularly po dun sa Hualien na pinakang epicenter nung lindol? Sa Hualien, 1,405 ang nakatala sa atin. Kabuuan ng OFW sa Taiwan ay around 150,000. Ang bulto ay nasa Taipei sa norte at sa dulong norte at sa dulong timog sa Kaohsiung. Yung tinamaan kasi ng earthquake sa Taratig counties ay nasa bandang gitna, Silangan at bandang gitna. At ito ay coastal area na paharap ng ocean. At yun nga ay we're hoping na manatili na walang malubhang nasaktan o nasawi na Pilipino dito. Patuloy ang ating monitoring sa sitwasyon at pagkausap sa Filipino community, mga employers at mga workers representatives sa mga kanilang mga planta. And yun sinasabi po ninyo, sir, na more than 1,000 Filipinos na nakabase sa Hualien, accounted for na po ito lahat? Yes. Siyempre, hindi natin pa dinidiscount yung possibility na meron pang report na may injured, no? So, but umaasa tayo that the figures stay that way. As I said, malaking grupo ng nalaman nating injured mula dito sa pagpunta sa Hualien kahapon. At patuloy lang yung team natin na alis tonight ay i-sustain yung pagbibigay ng food and water assistance sa mga OFW sa Hualien. Pero so far, sir, yun pong ating mga OFWs, particularly dun sa Hualien, ano po yung sitwasyon nila? I mean, meron po bang nawalan ng tirahan sa kanila? May mga na-damage? Wala tayong nababalitaan pang ganun. Kahit na yung work disruption, ay kahit sa Hualien mismo, inaasahan natin. Kasi holiday lang na dumaan nung Biyernes last week. At ngayon, so far sa pagmamanman natin ay back to work na mga OFWs natin doon. At wala tayong nabalitaan na gumuho ng mga factories o mga dormitory. Kasi karamihan ng OFWs sa Hualien, mga factory workers na nakatira sa mga dormitoryo. So wala tayong nabalitaan gumuho na dormitoryo. Wala tayong nabalitaan na gumuho na factory, and we hope it stays that way, yung balita na ganoon. At sa ngayon ay nakikita natin na patuloy ang trabaho nila. So hindi rin madidisrupt yung pangkabuhayan nila. That's good to know, at least. Pero so far, meron po ba silang ipinaabot sa inyo kung anong klase ng assistance yung kailangan niya? Sabi po ninyo kanina, namigay na kayo ng tulong at least yung MECO, food and water. Pero yun nga, yung inabot ni Chair Bello kahapon ay syempre hindi naman yung supply ay limitado din, saka hindi yung pangmatagalan talaga. So kailangan sustentuhan yung pagbibigay. Kaya nga may tip tayo na pupunta doon bukas para patuloy ang pagbigay ng food and water supplies. Okay. Pero bukod po dito sa Taiwan, sir, may sumunod na pagyanig dyan naman po sa Japan. Although, mas mahina naman siya kumpara doon sa Taiwan, nasa magnitude 6. Hindi kumpirmado yung intensity 6 na unang iniulat. Mga intensity 4 lang daw. So, as a result, hindi malubha ang sitwasyon.
I see. So far, kamusta po yung mga kababayan natin doon? Intensity 4 Okay lang daw naman pala. po, okay naman. We are in touch with the Filipino community. Si Ambassador Belen Garcia sa Tokyo also on top of the situation. So hindi natin nakikita na matindi ang damage. Hindi natin nakikita na merong maapektuhan na in terms of severe injury or even slight injury at ano pa mang grabing sitwasyon na dito sa Japan. Okay. Pero sir, para lang aware din yung mga kababayan nating OFWs, kapag mga ganito pong klase ng sitwasyon, may mga lindol or may mga biglang sakuna na of course di natin inaasahan, ano po yung standard operating procedure natin, yung SOP natin sa DMW? Oo, ang standard operating procedure natin yung pag-contact sa mga Filipino communities to account for the OFWs who are there, yung mga employers at workers representatives kada planta. The other one is pagkakaroon natin ng mga help desk. So nagtayo tayo ng Taiwan Help Desk. May hotlines here as well as in Taiwan. And then of course ang OWA, katuwang natin sa effort na yan, sina Admin Arnel. And patuloy lang yung ating pagmamanman ng sitwasyon na tayo'y nagkakaroon na ng in terms of yung pag-check, no? Ang isang sinasagawa ngayon as we speak, we're meeting with the recruitment agencies na nagde-deploy doon. Kaya katulong din sila sa pagmamanman ng sitwasyon yung mga recruitment agencies na nando doon. And then kung may kailangan na basic needs, bababaan ating food and clothing and water, food and clothing and shelter provision kung may kinakailangan. Nawala ng trabaho. And then kung nahinto ang trabaho, magbibigay tayo ng ayuda or financial assistance. And then kung meron gustong umuwi, ay i-repatriate natin pa uwi. Although sa ngayon, wala pa nagmamanifest kasi ngayon nga, yung nature of work nila, nasa mga dormitory sila, diretso sa planta, o kaya mga nagtatrabaho sa household, 30-35% of them. So, hindi natin nakikita yung pangangailangan na umuwi sila kasi alaga naman sila ng kanilang mga employer households. Gusto nila magstay sa Taiwan. Pero kung halimbawa, sir, meron po silang concern o meron silang problema o assistance na kailangan, sino po ang dapat nilang kontakin? Dapat ba silang... Oo, go ahead, sir. Sa akin na ang pag-contact dito na sa aming office. Of course, yung 1348 hotline that is shared by Admin Arnel Ignacio ng OWA sa DMW. So may 1348 hotline tayo at kung sa abroad, +632-1348. So mag-get in touch lang po. May Facebook pages tayo at internet web pages, so worldwide web pages. So pupunta lang po doon at dumulog lang at meron pong sasagot sa inyo. O yun, malinaw yun mga kapatid ha. 1348 na hotline at kung tatawag kayo mula sa abroad, +632-1348. Okay. Pero sir, kakambyo lang po ako ng ibang balita. Ano po, yun pong mga kababayan natin na seafarers na nandyan po sa Gulf of Aden, balita po natin, may 2 nasawi. Ano po, kamusta na po yun? Naibalik na po ba dito? Patuloy tama ba? ang recovery salvaging operation. Hindi ko lang tutukuyin kung nasaan ang barkong ngayon for security reasons. Pero rest assured, we're also in touch with the families ng 2 pamilya, ng 2 tripulante na remaining on board. At in due time, nakikita natin na ma-recover natin yung kanilang yung 2 seafarers para sila ay mauwi kasama ng kanilang mga pamilya. How soon kaya yun, sir? Wala pa tayong specific timeline, but we're very hopeful na within this month, into the week, maybe within the next 2 weeks. Pero meron pa po ba, sir, na Pinoy seafarers na naiwan na hawak ng mga Houthi? Merong 17 na naka-hostage pa rin yung Galaxy Leader na barko off the coast of Hodeidah, Yemen. Patuloy lang yung effort din ng DFA na kausapin yung mga governments that are friendly to the Houthi rebels. At tayo naman, binabantayan natin pa rin ang sitwasyon. We're hand-holding the families through this difficult process. So, patuloy lang ang pakikipagdaupalad natin sa kanila to assure them of government support and assist. May balita po ba tayo dun sa sitwasyon ng 17 Pinoy? Wala pa tayong tinakdang panahon kung kailan sila makakalaya. But rest assured, the DFA through its government partners doing their best. And tayo naman we're hand-holding the families through these difficult times.
So dahil dyan, sir, sa nangyari dun sa mga Filipino seafarers natin na hinawakan ng Houthi, tas nagkaroon na tayo ng casualty, ano bang pinapatupad natin, sir, na dyan, na protocols? Bawal na sila na pumunta dyan sa area na yan? O ito ba yung tinaasa natin yung risk na may payment? Tama ba? Yes. Merong war risk zone ngayon dyan at so doble ang sweldo. But it's beside the point na yung doble ang sweldo eh. So pinagbabawal talaga natin yung pagpunta doon at in terms of yung pag-divert na ng mga barko for seafarers natin i-divert sana yung mga barko at wag na dumaan doon sa Red Sea at Gulf of Aden. At meron ding right to refuse sailing. Pinadali natin yung right to refuse sailing. Pwedeng mag-fill out ng form na pinaprescribe natin, binigay natin sa mga seafarers kapag sila may right to refuse sailing. Until sila makauwi na sa ating mahal na bayan. At may hotlines din tayong dineklara para pag ng seafarers. So once na nalaman nila na dadaan doon, pwede silang makipag-coordinate agad sa embassy or DMW? Yes, that's right. Para makabalik sila dito sa Pilipinas anytime? Yes, that's right. Okay. Sir, kakamustahin ko naman po yung ating mga displaced OFW sa Saudi Arabia. Ano na po yung sitwasyon na ibigay na ba yung mga apakatagal na ata nito? Yung mga sahod nila. Tayo na lang ng second release, no? Nag-release na ng 1,500 checks ang Saudi side amounting around 1 billion pesos. So nag-aantabay na lang tayo ng second and future releases. Ramadan lang ngayon sa Saudi, so siguro kailangan na natin pagpasensyahan ng Saudi side at this stage. Paano, sir, kapag halimbawa, wag naman, nakamatayan na ng OFW yung supposedly kukunin niyang sweldo? Sa ngayon ay may tinutulungan naman natin ng mga widows, mga heirs, no? Kinausap natin ng Land Bank at ng OF Bank at salamat kay CEO Lonet Ortiz ng Land Bank. Basta in-honor ng DMW, in-endorse ng DMW yung cheque na tanggap ng byuda o ng heirs nung namatay na worker, ay i-honor naman ng Land Bank, kapayagan nila ma-deposito for clearance. Okay, that's good. So meron na mga nasawi na OFW, hindi na nahintayan, no, sir? Yes, around mga 40 ang tinutulungan natin ngayon. Mga heirs, mga byuda na mga nasawi. Okay. Sir, makikibalita naman kami tungkol dun sa mga bakanting posisyon. Mukhang sinasabi ni na Presidente kapag bumabiyahe siya sa ibang bansa, in demand yung mga Filipinos sa abroad. No? Parang yung pagbiyahe nga niya dyan sa Germany and Prague. Mukhang magdadagdag pa ata dyan sa Prague, no? Ng mga bakante. Kamusta, may sir? May dumoble yung quotas, but nevertheless, meron tayong mga pakikipag-usap nga sa host government, mga bilateral agreements na dine-negotiate natin para mas transparent at legal at safe ang pagde-deploy ng mga pag-hire ng mga workers natin na protektado sila kontra sa mga human trafficking syndicates at illegal recruiters. And patuloy din ang pakikipag-usap natin tungo sa pagbibigay ng karagdagang proteksyon, yung pagtrato sa ating mga OFWs bilang katulad din ng mga mamamayan doon sa bansang pupuntahan nila. At yung ating proseso, pinapadali rin natin basta na-clear sila ng licensed recruitment agency under the DMW, accredited yung foreign principal under the DMW, at dokumentado yung worker by the DMW. Yan ang mahalaga, no? Kaya't wag pong pumatol basta-basta sa mga recruiter na walang lisensya. Mag-ingat po, wag magpaloko. Siguraduhin may lisensya ayon sa talaan ng DMW yung recruiter na kausap. At kung meron mang pinapakitang license ay pwedeng i-double check para malaman natin kung peke ba o hindi o kung totoo yung license. So dumulog lang po sa amin at sa website at Facebook pages natin para matulungan namin kayo sa larangan na ito. Pagpapaalam whether or not legal o hindi yung recruiter na nagre-recruit sa inyo, pwede po natin i-check yun. Oo, pero sir, interesado rin ako dito sa Prague kasi di ba tinaasa nila sa 5,000 yung kanilang, tama ba? Yes, dumoble ng 10,000 yung ating quota, kaya't nagkaroon ng acceptance ng mga OFWs. Gusto nila mga OFWs doon. Pero yun nga, paalala lang na lahat dapat dumaan sa DMW wag po pumatol sa kahit sino lang recruitment agency na mangangako ng kung ano-ano na walang sapat na proteksyon. Siguraduhin lang na
kung may alok man papunta sa Prague, sa Czech Republic at sa ampang lugar, lalo na sa Europa, ay dumaan po sa DMW. Oo, para hindi rin kayo ma-scam. Nako. Yes, Pero, that's right. ano po, sir, yung mga posibleng mga trabaho na makukuha ng ating mga OFW dyan po sa area na yan? Usually, mga office work, factory work, mga sa agricultural, tapos sa services, at merong iilan din sa healthcare, pero again dapat siguraduhin dumaan sa legal at lisensyadong agency. Meron sa construction, kaya tignan lang make sure na yung job orders ng mga licensed recruitment agencies ang tinitignan nyo at hindi yung mga alok ng illegal recruiter na walang opisina, walang sapat na proteksyon na inaalay sa inyo. Sir, nabanggit mo na yung illegal recruiter. So, number 1 na palatandaan, kapag mukhang scammer, walang opisina. Ano pa po yung mga red flag na dapat malaman ng mga kababayan natin? Yes, yung pong mga red flag ay yung walang lisensya, walang certificate of license na pinapakita sa office, walang office to begin with in the first place. Madaling maningil ng pera, mamadali na kahit daw walang sapat na work visa, plane ticket na libre, at nagmamadaling magtumaga ng 20, 30, 40, 50,000, 100, 300, minsan umabot pa ng kalahating milyon. Huwag pong pumatol sa ganun mga nagmamadali na tao para tagain lamang kayo ng pera. And kahit po yung mga nagsasabing sa online, pagdudahan po ninyo kung bawal kung yung kaharap ninyo ay pinagdududahan, dapat pagdudahan ay lalo na yung mga nasa online. Pagdudahan nyo po ng doble-doble, triple-triple, maging matalino po at huwag magpapaloko sa illegal recruiter. Ano po ang ginagawa, sir, ng DMW kontra dito sa mga illegal recruiters na to? Oo, yung pong tayo po ay sinasara natin yung establishmento nila, kinakasuhan natin sa Department of Justice. Pag simple lang ang illegal recruitment, pag nag-recruit ng walang nag-alok ng trabaho o nag-process, nag-interview para sa isang trabaho nang walang lisensya sa DMW, illegal recruitment na po yan, papasara natin at kakasuhan pa natin sa Department of Justice para umabot sa korte, masampahan ng kaso sa korte at tuluyang makulong itong mga illegal recruiter na ito. Sir, panghuli na lamang ibang issue po ito. Meron po kasing grupo ng OFWs, yung KBL, yung kay BBM lagi, na nawagan po siya sa Pangulo na sa Pangulo na mag-appoint na ng permanent na hepe ng DMW. Ano pong masasabi ninyo dito? May balita na po ba tayo? Tayo naman po ay nasa serbisyo para sa ating mga OFWs, OFW families. We are always under the appointing authorities judgment. Ito ay nasa paghuhusga at discretion, and tayo ay under the will of the appointing authority, who is the President. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa serbisyo natin, and the President will make the proper decision at the proper time. So, ginagalang po natin ito. Alright, naku, maraming salamat po sa inyo, DMW OIC Hans Leo Kakdak. Marami pong salamat, sir. Salamat po. God bless po sa inyo. Alright, mga kapatid, pwede pa kayong humabol sa pag-comment sa ating live stream para po sa inyong mga tanong. O kaya baka may gusto lang kayong i-share na inyong mga experience. So, mag-message lamang po kayo. Babasahin namin yan maya-maya. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako pa rin po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim. Ang atin pong question of the day, gaano ka kahanda sa The Big One? Ay, nako. So, kaugnay pa rin po niyan, mga kapatid. Yun nangyari dun sa Taiwan. Makakausap po natin ang administrator ng OWA, si Mr. Arnel Ignacio. Sir Arnel, magandang hapon. Magandang hapon, Masi. Okay. Teka, bago na muna tayo pumunta sa The Big One. Ito muna nga sa Taiwan. Alam niyo naman, ang gusto lang namin ma-assure kayo na nakatutok tayo, nakamonitor, at si Chair Bello nandyan. Alam mo naman, katrabaho na natin yan. Dati pa at napakagaling yan.
O, ano ba yung ating pag-uusapan pa? Makikikumusta lang sana kami, Sir Arnel. Kasi ang balita namin mukhang may pupunta pala doon sa Taiwan to help si Sir Silvestre Bello. Kayo po ba isasama doon? Sino po bang? Nauna na si Deputy Administrator Hani Quino. Ako naman kasi siyempre ang kailangan lang naman nating i-address, umabot na lang sa siyam yung ating mga talagang nagkaroon ng slight injuries. Isa lang naman yung medyo mas seryoso, pero okay na rin siya ngayon. And yung mga iba pang mga Pilipinos na nandun, binigyan natin ng food packs at kung ano pa ang pangangailangan ni Chair Bello. And of course, yung DMW, yung magkakatulong tayong lahat dyan, kaya mabilis naman ang kilos nating nagawa. Opo. Pero sir, so far yun pong siyam na OFWs natin na slightly injured, ano po ba yung benefits na makukuha nila? Meron po bang ganon? Or ngayon, siyempre, napapadala na tayo ng kanilang panggastos. So, yun ang inaasikaso natin dahil alam naman natin, medyo matitigil ang trabaho. Kailangan nila ng pangtustos sa kanilang gastos. Yan ang pinadala natin. Tulong-tulong yan. But so far po, sir, aside dun sa 9 na OFWs na nasaktan, meron po bang nakakarating sa inyo na assistance na kailangan pa nung ibang mga Pinoy? Kasi sabi ni Sir Hans, parang more than 1,000 pala yung nasa Hualien no? Pero hindi naman nagkaroon ng ganong katinding disgrasya yung ating mga kababayan. Actually, doon sa Siyam, isa lang naman yung, kumbaga, pinaka-seryoso, pero nothing to be alarmed about. So, ang pinaka-the best na balita, nakatugon tayo at tumutugon pa rin hanggang ngayon. At wala namang masyadong na-disgrasya, which is really very good. Pero bukod po dyan sa Taiwan, makikibalita na rin po ako dun sa mga kababayan natin na naapektuhan dun sa Gulf of Aden. Yung dalawang Filipino seafarers. I understand, hindi pa sila nakakabalik dito. Pero ano po yung tulong? Hindi. Dinala na namin sa St. Luke's. Naka-air ambulance pa yan. Hindi sir, yung dalawang casualty. No. Opo. Paano po? We have to understand na yung 10 naiuwi natin. Yung dalawa, yung isa na amputate, yung paa, tsaka yung isa na sunog, they're already here. Now, ito yung complication, It's not as easy as extracting bodies from burning ships kasi tandaan natin, hindi naman natin teritoryo, so we have to follow the proper protocols. Titingnan natin kung makakapasok tayo officially. But rest assured, yan naman magagawa natin. Time na lang ang ating inaantay. And we must remember, tinamaan ito ng missile. So, malamang talagang, kasi yung area na yun, sunog na sunog So, babalitaan namin kayo tungkol dyan. Okay. Pero ano po yung pwedeng asahan ng pamilya dito, sir? We've always responded sa ganito mga krisis. In fact, yung misis ng isa, kausap na namin yan from simula pa lang. So dito, lalo na sa mga ganitong sitwasyon, hindi yan mapapabayaan, lalo na financially. No, at saka mga ganitong napaka-sensitive na sitwasyon, kailangan talaga nila ng suporta. At saka nakita nyo naman kami, mula kung kumilos kami, kada meron na kayo tatanong, nagawa na Yes. Nagawa na natin. In fairness. Wala na kami, hindi nyo na kami pa-follow up. I make it a point na basta meron nangyayari, proactive na ang OWA, fully coordinating with the DFA and the DMW, kung ano kagad yung mga kailangan natin mga kausap, like yung family, kausap na natin yan, and then tinitingnan na natin kung ilang pang areas na yung makakatulong. Because financially naman, ang OWA naman can flex its financial muscle to respond to the needs of our OFWs. Hindi tayo mabibitil yan. Ay, sir, bago pala kita pakawalan, kasi di ba merong nire-request ang COMELEC na tulong from OWA para ma-meet nila yung number of registrants nila for overseas voters? Ano na po ang nangyari dito, sir? Nagpapasalamat naman kami. We're really honored na pati kami nilalapitan ng
COMELEC. Nagbibiroan nga kami dahil sabi ko sa edad ko, ang inabutan ko pang COMELEC chairman ay si Leonardo Perez. First time ka ako ito na baka ako ang papata ng mga taga-COMELEC. We're really very happy na doon sa kanilang tiwala. At nangako kami na, kasi August ang kanilang ang deadline Yes. So yung mga opisina natin, sa mga post natin abroad, ikakampanya natin na mag-register sila. Naantay na lang natin yung ilang pang mga detalye na kailangan namin para naman tama ang aming sasabihin para sa registration. Kasi gusto natin marami makaka-register para mag-participate sila sa midterm. Di ba? Tsaka dyan, yung mga OFWs natin gusto talaga mag-participate dito sa eleksyon. So, hindi naman tayo mahihirapan yan. At tsaka pwede na rin daw online online registration. So, we will campaign that. We will give the utmost support to the COMELEC, of course. Alright, Sir Arnel, baka meron pa po kayong additional message or information na gusto ninyong i-share sa ating listeners and viewers? O naman, basta yung mga ating mga OFWs, ang madalas huwag natin kakalimutan na hindi lang po ako ang OWA. Meron po tayong hotline, yung 1348 dito sa Metro Manila, dagdagan niya ng 02-1348 sa labas ng Metro Manila, dagdagan na ng +632-1348. Ito po yung hotline natin. And bisitahin naman nila yung webpage ng OWA. Napakarami nangyayari ngayon sa OWA. Para rin kasi kadalasan ang gusto makausap ng lahat, ako. Pwede ko na ba kakayanin yun? 17 opisina natin all over the country. We have 34 offices all over the world. We have very efficient people here. Kung meron kayong problema dyan, which I hope na wala, madaling-madali nyo kayo maaabot kung ano ba ng inyong mga pangangailangan. And dagdag ko pa, pag yung mga umuwing OFWs, yung mga namumroblema na sila daw ay naho-hold up ng mga taxi drivers na sinisingil sila 2.5 hanggang 3.5 hanggang doon sa PITX, meron na tayo nung UB Express, Ultimate Bus Experience. So, dyan na kayo sasakay. Napakaganda transportation yan. Partnership natin yan with UB. Ang pinaka 50% off kayo dyan. So, from the airport to the PITX, wala nang mga 2,500, 3,500. 75 pesos na lang yan. Ayos. So, yan. And marami pang nilalawakan pa natin kung saan sila pwedeng dalhin yan. And yung OFW Lounge, tuloy-tuloy naman ang serbisyo sa ating mga OFWs. And more will be coming from OWA para sa mga OFWs natin. Alright. Naku, marami pong salamat sa inyo. OWA Administrator Arnel Ignacio. Thank you, sir. Okay. Ayan, ako mga kapatid, narito naman po yung mga message and komento ninyo sa ating social media. Sisimulan ko na kay Mark Mendez. Kasi ang tanong natin, mga kapatid, di ba, ang ating question of the day, kung handa ka na ba dun sa tinatawag natin as a big one, na ipinapanalangin naman natin na wag namang mangyari. Ayaw nating mangyari yan, pero of course, kailangan merong preparation. Sabi ni Mark Mendez, sabi niya, meron po kaming safety bag, merong mga essentials tulad ng water, gamot, flashlight, etc. Dapat daw kasi laging handa. Uy, at saka tama naman yun, hindi mo lang naman sa lindol magagamit to kapag kayong mga biglaang nagkaroon ng calamities like bagyo, biglang pagbaha, hindi mo alam no? So, mas maiga yung meron kang mga emergency bag. At saka don't forget to include pito. That's also important para kung wag naman mangyari, matakpan ka, nahihirapan ng mga tao na makita ka, makaka-whistle ka, 'di ba? At maririnig ka ng mga rescuers. Sabi naman ni Melanie Sanchez, nakakatakot ang lindol kasi hindi alam kung kailan tatama. Siguro, dapat may pag-uusap ng inyong pamilya kung ano ang dapat gawin at saan pupunta kung sakaling magkahiwalay kapag lumindol. Magandang punto tong sinasabi ni Melanie ha. Dapat may pag-uusap na kapag nagka-emergency na walan for example ng communication, saan kayo magkikita. Usually, mas magandang kitaan yung open area, yung open space para ligtas din kayo. Sabi naman ni Rina Salazar, dapat po gawin yung mga natutuhan sa mga earthquake drill dahil alam
kung kailan lalabas ng building at saan pupunta. Sabi naman ni Rodeline Lopez, magandang hapon, kahit po anong paghahanda ang gawin natin, pag dumating ang yung time na lumilindol na ng malakas, makakalimutan po natin yung ginawa nating paghahanda dahil sa takot. Ipag-pray na lang po natin na sana po wag dumating yung time na yon. Thank you po. Actually, tama naman yon na pagka nakaka-experience tayo ng mga ganyang bagay na hindi inaasahan, yung nervyos natin gumagana no? Pero tama rin na ipag-pray natin para kung dumating man ang pagkakataon na yon, clear yung ating pag-iisip at kumbaga may gagawin tayo para ma-save natin yung sarili natin at yung mahal natin sa buhay. Hindi naman pwede na nakatingin na lang tayo at iasa na lang natin yun sa dasal, diba? Tama na may prayers, pero dapat handa tayo. Huwag nating papabayaan yung sarili natin at yung mga mahal natin sa buhay, lalo na alam naman natin na meron tayong pwedeng gawin. Joan Avellano, never na magiging handa tayo sa any earthquake to happen. The only big kind na calamity na hindi natin gugustuhin kasi walang assurance on what will happen, when that will happen, kaya pray harder. Tama naman yung pray. Sabi ni Jessie Conde Ponpon, magandang hapon, para sa akin, ang paghahanda sa pagdating ni the big one, higpitan ang kapit kay Lord. Prayers talaga. At mainit na hapon din kay Errol Grimares, kay Romel Albalate, Robert Ignacio, Ramel Maluto at kay Moon Ray. Thank you for all your messages and thank you for tuning in, mga kapatid. Diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magsasama-sama po tayo ulit bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Mamaya po 5:30 in the afternoon. Sa totoo lang, kasama ko po sina Jovi Francisco at Chicky Verhel dito pa rin po sa Radyo 5, and of course mapapanood nyo rin po kami sa 1PH. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po si Maricel Halili. Sagot kita.